Hi everyone! For today's video, gagawa ako ng yung update about sa Royal Subsidy dyan sa Taiwan. So hindi na ako OFW dyan sa Taiwan, no? Pero gagawan ko to ng video para sa information, para sa OFW natin dyan sa Taiwan. Kasi marami pa rin nagtatanong. So wala siguro silang mapagtanungan na iba. So ayun, meron ngayong update para sa requirements. Like kung makuha nyo na yung mga papers nyo sa Pinas, pag na, na-release na sa TECO, tapos and then, masend na dyan sa Taiwan, kumuha muna kayo ng form sa labor and then paano nyo ng stamp sa company. Kasi para hindi maibalik yung papers nyo. Like, ipasa nyo tapos wala palang stamp ng company. Yun na kasi yung bagong update ngayon. Yun yung mostly na nagtatanong sa akin, bakit daw ibinalik yung papers nila? Kasi kailangan daw na patatakan sa company. So, ayan guys. Para naman walang mga aberya yung mga papel nyo, ano. So, pag natatakan nyo na, ipasa nyo na yung... Tapos yung iba nagtatanong kung kailangan pa ba ng notary doon sa Pinas. So yung akin wala naman. Kung ano lang yung nirelease ng TECO, yun lang yung sinend ng kapatid ko sa Taiwan sa akin. So wala na. Hindi naman na kinailangan ng notary. So magdala lang kayo ng photocopy of passport and then yung ARC nyo. Yung passport pala old and new. And then yung sa i-photocopy nyo din yung passbook. So at iba pang mga katanungan ng mga OFW na pinipm sa akin ay kung ilang weeks or months nare-release yung death certificate kapag pagka na-send na doon sa PSA. So, yung gawin nyo, yung iba naman hindi alam kung anong mga unang gagawin. Kasi wala naman silang mga idea, no? So, unang gagawin nyo ay, pag na-release na sa hospital yung death certificate, i-register nyo yan sa munisipyo. And then, pag na-release na ng munisipyo, pag meron na siyang stamp, kukunin nyo yung original. Tapos, kung maaari, kung kaya nyo naman, pwedeng kayo na yung mag-direct sa PSA. Yung iba, 4 months to 1 year, yung bago yung ma-release. Kung kaya nyo naman, no, tulad nung sa akin, may nag-asikaso nung sa death certificate ng father ko, nung time na inasikaso niya, nung araw na yon. So, 2 weeks, na-release agad yung death certificate. Kasi dinirect niya. So, kung kaya nyo naman ha, gawin nyo din yung ganun para mapabilis. Kung wala namang problema yung mga papers nyo, pero kung hindi nyo kaya, i-contact nyo ako, i-share ko sa inyo yung contact number ng person na nag-asikaso doon sa death certificate ng father ko. So, kayo na lang mag-usap about sa transactions. Share ko sa inyo. Sa mga may gusto lang ha, para mapadali yung pag-release ng death certificate ng kung sino yung nawala sa family niyo. Napasa nyo na sa labor yung papers at matrack nyo naman yung days. Like, kung Monday kayo nagpasa, so ang bilang yan Monday to Friday lang. Hindi kasama yung Saturday, Sunday at saka holidays. So, darating yung pira dyan sa, sa account nyo, sa mga ATM account nyo. So, darating yan mga 3 weeks to 1 month. Yun, kung matrack nyo ha, yung bilang. Kasi ako nagpasa ako ng Monday. Tapos, so, ko siya, 3 weeks. Try, check nyo lang lagi yung ATM machine nyo. Like 3 weeks na. So, yun lang guys. Sana na-catch up nyo yung sinabi ko na need ng stamp sa company, yung form na galing